Kristiyano, ang tingin sa tunay na tumanggap sa ating Panginoon bilang Panginoon na nagpagligtas, madaming bawal, nakakulong tayo, nakakulong ang anak ng Diyos. At hindi malaya. No, ano ba yung tingin natin sa ating sarili? Tayo ba ay malaya o hindi? Nung ako po ay nag-upisa bilang isang Kristiyano, parang nanghinayang ako, sabi ko, bakit ako naging Kristiyano? Hindi ko bakit ito? Alam ko bakit? College na ako na naging Kristiyano. Nung college ko, sabi ko, paano yan? Kung yung high school ko nga eh. Kasi, pag Kristiyano ka, sino dapat mong ligawan? Dapat yung anak din ng Diyos. Di ba? Sasabi dito sa Biblia. Ngayon, inisip ko na ko, paano yan? Yung di pa nga ako Kristiyano noon, hindi ako makapaligo, paano na yun? Di kunyari, kung sa 10, tignan nyo yung ano ka, ito po yung pag-isip ko sa 10 babae, paano yung pagtakoy na lang ang Kristiyano yan? Wala ka ng option. Naku, paano yan? Tapos sa tatlo, syempre, ito po yung bata ka lang ako. Hindi pa maganda yung dalawa. Nung pag-iisa na lang yan, nakaagawa na yung mga Kristiyano yung ano doon. Paano kaya? Nagiging limitado yung pag-iisip natin. Huwag niyo po kumanin, dahil ito po yung bata pa ako. Oo, yung bata. Hindi pa ganun. Kasi syempre, ako ngayon, naniniwala ako na may talaga sa atin ang ating Diyos kung sino yung ang ating magiging kapiling. No? Ang Diyos ang bahala at siya magbibigay para sa atin. Maging panatag lang tayo. Ang gagawin natin, maging tapat lamang tayo sa ating Diyos. So, eto po, madalas ngayon sa mga nagiging Kristiyano, nagkakaroon tayo ng hawla, nagkakaroon tayo ng boundary sa ating buhay Kristiyano. Ang akala ko ng mga Kristiyano ngayon, na pag ikaw ay naging Kristiyano, dapat dito ka lang, limitado ka lang sa lugar na to. No? Hindi ka pwedeng gumalaw yan sa lumabas. Kundi, ano ka? Bawal yan. Ang daming bawal na nakasabi. So, ang nangyayari sa isang Kristiyano, hindi siya malaya. Nakakulong lang kayo sa lugar na yan. No? Yung time na sumisikat ko yung panis mo, sabi ko, ano kayang meron sa loob yan? Ano kayang sinasabi nila sa yawan? Ano kayang sinasabi nila ng bawal? Alam mo, yung nag-create na sa akin na napaka-stricto. So, lagi ko sinasabi sa iyo, pag may tugtog ng music sa jeep, hindi mo pwede yung paano gumaganyan. Bawal. Pag may dumano maganda na, hindi ka pwedeng tumingon. Pero syempre, yung mata. Pagkaganyan kasi yung youth pastor namin, nakatingin sa amin, kaya mata lang namin, kung ganyan. Pero, bawal yung ulo. Tapos hanggang sa amin, pag tumingin ka ng unang tingin, hindi ka nagkasala. Pero pag pangalawang tingin, nagkasala. Kaya ang tingin namin, hindi namin minano. Kasi pag pangalawang tingin, nakita mo. Pero yun po yung pababaw na dahilan ng sinasabing kalayaan. So, sinasabi na, tayo ay nakakulong sa isang hawla, tayo ay Pero dito, ipapakita ko natin mismo ang Biblia na sabi ng Kristiyano ay malaya. Pero paano natin makikita yung kalayaan? No? Buksan mo natin ang ating Biblia sa Book of John, chapter 8, verse 31 to 41. John chapter 8, 8, 31 to 41. At tayo po ay tumayo. Babasahin po natin ito Akin ang verse 31, sa inyo ang verse 32. Hanggang matapos mo, babasahin po natin. Isang nangyayari po, kapag natatapos mo, tingnan babasa. Lumihina. Kailangan po ano po yung sigla po natin sa binasa natin hanggang pamuli. Basahin po natin. No? Okay po ba? John 8, verse 31 to 41. Basahin po ang verse 31. To the Jews who had believed him, Jesus said, if you hold to my teaching, you are really my disciples. And you will know the truth, and the truth will set you free. They answered him, we are Abraham's descendants, and have never been slaves of anyone. How can you say that
we shall be set free. Jesus replied, I tell you the truth, everyone who sins is a slave to sin. Now, a slave has no permanent place in the family, but a son belongs to it forever. So if the Son sets you free, you will be free indeed. I know you are Abraham's descendant, yet you are ready to kill me, because you have no room for my word. I am telling you what I have seen in the Father's presence, and what you have heard from your father. Verse 39, Abraham is our father, they answered. If you were Abraham's children, said Jesus, then you would do the things Abraham did. As they say, you are going to kill me, but I will tell you the truth that I heard from God. Abraham did those things. You are doing the things your own father does. You are not legitimate children, they protested. The only father we have is God Himself. Tayo po ay manalangin. Diyos Ama, maraming salamat po sa iyong salita. Maraming salamat po, Panginoon, dahil alam po namin, Panginoon, na ito po ay tumibilos sa bawat isa sa amin. Muli po, dinadalangin po namin na nawa ang karunungan at kaalaman ay mapasa amin, Panginoon. Ang iyong banal na Espiritu ang siyang tumulong po sa aming buhay upang lugas po namin maunawaan po ang iyong salita. Ganyan din, Panginoon, ito po ay makakitaan sa aming buhay. Maraming salamat po, ito po. Aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede po po.